Mga kababayan, mga katambay, nagbabalik po muli inyong lingkod, si Katambay Manong po. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Maganda umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisahan na po natin. Ito pong mga issue po na nangyayari po sa ating bansa. Yung kahirapan, napakarami po nagugutom dahil nga po sa ginagawang pagpapatakbo ng ating gobyerno. At pati po problema sa airport. Bumabalik na naman po ang problema sa airport mga tambay. Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte pagdating po sa paghawak po ng problema ng bansa at napakadali pong solusyonan. Pero po ang gobyerno, mga tambay, ang solusyon, mga kabayan, itinatanggi pa mga kabayan. Pakinggan po natin ang kaganapan at ang mga problema ng bansa at komentuhan po natin. At panoorin din po natin, ibalik tanaw din po natin kung paano po gumawa na aksyon ang solusyon at kung paano po idisiplinahin ni dating Pangulong Duterte ang problema po at nagbibigay ng problema sa bansa at kung paano niya ito singilin mga kabayan. Pakinggan po muna natin ang kaganapan mga kabayan at sundan po natin kay dating Pangulong Duterte. I think all these cases, actually umamin po ang ating mga kababayan na either hindi nila alam at may nagpadala sa kanila. Hindi ang mga tauhan ng Office for Transportation Security o OTS ang naglagay o nagtanim ng mga bala sa mga bagahe ng mga pasahero. Ito ang nilinaw ni Transportation Secretary Vince Dizon kaugnay ng 3 insidente ng umano'y tanim bala sa mga paliparan sa bansa simula March 20. Paliwanag ng kalihim, makikita ito sa mga video na nakuha na ng mga OTS personnel habang isinasagawa ang manual search at x-ray sa mga bagahe. Isa sa mga pasaherong ito, nakitaan ng bala na nakasilid sa loob ng selyadong delata. Inamin po niya na merong nagpadala sa kanya ng isang lata at hindi ko alam kung bakit, pero may bala doon sa loob ng latang yon. Sa kabila nito, sinabi ni Dizon na iimbestigahan pa rin ang mga ito at titingnan ng mga closed-circuit television sa airport upang matiyak na hindi nasingitan. Gayunman, sa kabila ng pagkalat sa social media ng mga umano'y naturang insidente, tumanggi namang tawagin ito ng DOTR Secretary na tanimbala. We don't believe that tanimbala is that. And I think these 3 instances show that. No? And believe me when I say, and he will not say this, he will never say this, but under the leadership of General Ato Bisnar, hindi makakabalik yan. Pakiusap ni Transportation Secretary Vince Dizon sa mga pasahero. Yung mga tambay, tanimbala daw po. Hindi raw po totoo yan. Hindi, tanimbala lang po ba naging problema natin sa airport? Paano po yung mga nagbabaklas? Napakarami pong kababayan natin na nababaklasan po ng kanilang mga bagahe. Baklas, nawawalan, nababawasan mga tambay. At itinatanggi po yan ng ating pamahalaan mga katambay. Ito naman po ang problema pa po sa ating bansa mga tambay. Sa dami po, magtatatlong taong pong solusyon ng gobyerno sa ating bayan, politika, issue ng korupsyon, pero ang kahirapan, napabayaan na mga tambay. Dahil po nakatutok lang po sa pamumulitika at sa issue ng ating kapirahan. Ito pa po isa mga tambay. Napakarami po. Tumaas ng 20. Ulitin po natin. 7.2% ang bilang ng mga pamilya nakaranas ng gutom. Nitong Marso mula sa 21.2% noong Pebrero ayon sa Strat-based SWS survey. Tumbas ito ng 7.1 million na kabahayan sa buong bansa na pinakamataas mula noong pandemya. Ilang mamabatas naman ang tumutuligsa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nanawagan ng agarang solusyon sa lumalalang kagutuman. Ipinanukala nilang alisin ang VAT sa pagkain at ipatupad ang 1,200 pesos na national minimum wage upang matulungan ang mga Pilipino. Malabo pa sa sabaw ng pusit na sundin yan ng pamahalaan. Oligarko ang may-ari ng mga negosyo sa ating bansa. Puro oligarko. Susundin ba ng pamahalaan yan? Kung ang pamahalaan ay kakampi ng mga oligarko yata,
Ibang-iba po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pati mga oligarko, kailangan magbuwis ng tama. Pakinggan naman po natin mga tambay, ang mga issue sa airport mga tambay. Nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Kay Pangulong Duterte, alingas-ngas pa lang. Issue. Kahit anong issue lumabas, ayaw niya na itong marinig. Kailangan itigil na ora mismo. Pakinggan po natin. Kayong nasanaya, pag may tanim pa dyan, lahat kayo alis. I do not care even if your chief of office or your CEO there knows or has nothing to do with it. Istasyon ganon rin. Kung ang chief of police, hindi niya kontrolado ang police niya at may police dyan naglalaro, out sila lahat. And I will accommodate you sa Mindanao. Doon sa Zamboanga. Magandang ano doon. Zamboanga, maraming beach. Sa harap ng Zamboanga is an island called, anong pangalan ng island dyan? Kasi maraming kinikidnap dyan. Dyan na kayo magligo-ligo muna. White beach. Do not do it to me. Because I said, I am awed and humbled by the vote given to me by the people. For after all, I did not also ask that I be president. Yan po mga tambay. Nakita po natin kung paano po magsalita at gumawa ang dating Pangulong Duterte sa mga problema po ng bayan. Ito pa po mga tambay. Yung problema po sa NAIA, lalo po sa mga oligarko na hindi nagbabayad. Mga tambay, ganito po aksyon niya. Yung hindi nagbabayad sa NAIA. Mga tambay, pag hindi ka nagbayad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ganito po ang ginagawa niya. Ibalik tanaw po natin. Nagbabala si Pangulong Duterte na ipasasara niya ang NAIA 2 kapag hindi pa nagbayad ng utang sa gobyerno ang Philippine Airlines. Sa tala ng Department of Transportation o DOTR, umabot na sa mahigit 6 na bilyong piso ang utang ng PAL sa CAAP bukod pa sa utang nito sa BIA. Si Sofia Ugot sa report. Pinababayaran ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Chairman at Chief Executive Officer ng Philippine Airlines o PAL na si Lucio Tan ang utang ng Philippine Airlines sa loob ng 10 araw. Inihayag ito ng Pangulo nitong gabi ng Martes sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng 56th Philippine Constitution Association sa Manila Hotel. Ikinwento pa ng Pangulo ang alok sa kanya noon ni Tan na umambag sa kanyang kampanya. Sabihin ko na, Lucio Tan, doon na rin because thank you, but other guys, you are using government buildings, airport. You have a back utang dyan sa runway, di mo binabayaran. Babala ng Pangulo, ipasasara niya ang NAIA 2 kapag hindi pa nagbayad ng utang sa gobyerno ang PAL. You solve the problem yourself. I will give you 10 days. Bayaran mo. Pag bayaran mo, sirahan ko. Wala nang airport. So what? Filipinos have to travel overland from Luzon to Davao. Basta wag mo akong bigyan ng shit ng gano'n. I do not mind. If we sink, we sink. But I said we have to enforce the law. So, you guys, if you are put into a great discomfort, sorry. Wala akong magawa. The law is the law. Yan po mga tambay, batas is batas. Kailangan niya ipatupad ang batas. Kung may utang ka, magbayad ka. Ang tanong, sa panahon po ba natin ngayon, sumusunod sila sa batas? Mga tambay, nakakasingil kaya sila ng tama? At ganito rin po nila, at ganito rin po protektahan. Ganito po kamahal ng dating Pangulong Duterte, ang mga OFW. Protektado, may protection po ang mga OFW po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Pagka inagrabyado mo ang OFW nung panahon na yon, ay hindi ka na makakakuha ng mga Pilipino ang bansa kung sino ang gumagawa ng hindi maganda. Nakipagkita kay Pangulong Rodrigo Duterte ang overseas Filipino worker na nailigtas sa parusang bitay sa United Arab Emirates.
Ayon sa Pangulo, nagbanta siya na magpapatupad ng total deployment ban ng mga OFW kung itinuloy ng UAE ang pagbitay sa Pinay worker na si Jennifer Dalquez. Ito ang balita ni Rosa Licor. Kita sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Subalit inapela ito ng Philippine government. Naabswelto ang Pinay worker sa bitay matapos baliktarin ng Court of Appeals ng Alain ang guilty verdict. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, sabi ko, tayo ninyo yan. Sabi ko sa inyo, I will immediately order the suspension of the employment. Anyway, when you learn about this, you told me that you tell the... Yan po mga tambay, nakita nyo po kung gaano po, kung gaano po kahusay ang isang dating Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte, sa kanyang pagiging presidente ng bansa. Nakita niyo po yung pagiging niya. May political will, may yagballs, makatao, makamahirap. Yung mga, at may paninindigan, di ba? At talagang maka-Pilipino, di ba? Kita niyo yung magtrabaho siya, ikumpara mo ngayon. Anong klaseng trabaho po ang ginagawa po ng gobyerno ngayon? Pagtugon nga lang po sa problema ng NAIA. Hindi po masolusyonan. Hirap na hirap. Nabenta na nga eh. Nung panahon po ba ni dating Pangulong Duterte, nakapagbenta po ba tayo? Naibenta po ba NAIA? Di po ba hindi? Hindi na nga pag-aari ng gobyerno ngayon. Yung operation dyan sa NAIA. Di po ba? Napakamahal na nga ngayon ng mga fees. Yung parking lot na nga lang dyan. Napakamahal na. Tumaas na dahil nga naging pribado na. Di po ba? Hindi na po gobyerno may-ari. Iba na po nagpapatakbo. Solusyon sa kahirapan, 3 taon na. Dumarami po. Hindi pa po yan ang totoong figure, mga tambay. Ang totoong figure pa, hindi lang po 7 million families ang nagugutom. Mas sigit pa sa buong bansa. Hindi pa yan accurate yung ginawa po ng SWS na survey sa mga naghihirap nating na mga kababayan na nagugutom. Sige nga. Ano po solusyon ng gobyerno dyan? Sige nga. Pamumulitika. Itapon sa dahig ang dating Pangulong Duterte na naglingkod ng napaagaling sa ating bansa. Nakita niyo po solusyon sa mga problema. Problema sa airport. Hindi lang po laglag bala ang inayos niya riyan. Pati po ang nagkakautang, ang may utang po sa gobyerno na isang oligarko na si Lucio Tan, nasingil. How many billions of money? Ngayon ba, nakakarinig po ba tayo na nasisingil at sinisingil ng gobyerno ang mga may utang na mga oligarko sa ating bansa? Meron po ba tayong naririnig ngayon na nilalabanan ang mga ganitong gawain? Gawain ng mga lingkod ng bayan, mga taong gobyerno, lalo sa airport. Sige nga. Di po ba wala? Tahimik. Nananahimik. Kaya mamimiss mo talaga yung trabaho yung trabahong Duterte. Nakikita mo, nagkakaroon ng disiplina. Lalong-lalo po ang mga negosyante. Natututo. Kailangan nila magbayad ng tamang buwis. Ngayon, balik na naman po. Mas malala pa yata ngayon kaysa nung panahon. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, naayos na Naayos na. Malaki na pinagbago. Lalong-lalo po ng ating airport. Lalong-lalo kung hindi pa nagkaroon ng pandemya ang ating bansa. Lalong napakaganda na po ng sitwasyon. Ngayon, wala na nga pandemya ang ating bansa. Nagkakaganito pa sitwasyon.
Walang pagtugon eh. Meron ba? Kung meron man pagtugon ng pamahalaan natin ngayon, sila lang ang nabibigyan ng tugon. Sila lang. Pero hindi po ang mga mahihirap. Hindi po ang mga middle class. Ang nabibigyan ng tugon, karamihan, politiko. Nakita naman po natin kung paano po sila magpatupad, lalo sa pera natin. Paano matutugunan yan? Meron silang mga priority. Ang Kongreso nga, mas inuuna, priority ang kasundaluhan at kapulisan. Mas top priority pa nila yan. Lalo sa pera at budgeting. Di po ba? Kaya nga po mga kababayan, talagang nakapangihinayang po. Talagang hahanap-hanapin mo yung trabaho po ni dating Pangulong Duterte na naglingkod sa atin ng 6 na taon. Talagang hahanapin mo yung kanyang paglilingkod na ginawa sa ating bansa. Dahil package yung ginawa niya. Dinisiplina niya ang mga Pilipino, dinisiplina niya ang mga manggagawang Pilipino na lumalabag at sumusuway, gumagawa ng masama sa gobyerno. Dinisiplina niya ang mga negosyante, na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Dinisiplina niya, siningil niya. Tapos, binigyan niya tayo ng kapayapaan ng 6 na taon. Naging maayos at napakalaking kabawasan ng problema natin, lalong-lalo sa gabi. Kapayapaan, di ba? Droga, mga kriminal, randing and tandem, meron pa mga eskalawag na pulis, mga ninja cop, nandiyan pa ang CPP, NPA, NDF, nabigyan tayo ng kapayapaan. Napakalaking porsyento. Pero ngayon, lahat bumalik na. Lumala pa. Pero ang sagot ng gobyerno, hindi totoo yan. Hindi totoo lahat. Napakagaling po ng mga tuwira ng ating pamahalaan ngayon. Pagka meron kang kinwestiyon, ano sasabihin agad nila? Fake news. Lahat po ng sagot nila sa atin, fake news. Hindi totoo yan. Mali yan. Hindi yan ang datos. Fake news kayo. Yan po ang napakadalas po natin marinig sa gobyerno, mga kabayan. Ang nangyayari sa ating bansa, ang isinasagot lang sa atin, fake news. Patunayan nyo yan. Ganun po. Tayo pa raw magpatunay. Yung kahirapan natin, kailangan natin patunayan pa. At yung nangyayari sa airport, kailangan pa natin patunayan. Hindi ba dapat solusyonan mo na? Pagka meron ng umuugong, ibig sabihin, may usok, may apoy. Di ba? Problema sa airport, problema sa kahirapan. Tapos, ang solusyon lang nila, ayuda. Yung ayuda naman, solusyon ba yon? Pangmatagalang solusyon ba ayuda? Hindi ba hindi? Pangmatagalang korupsyon po yun. Yun po ang totoo ron. Yung pagka puro ayuda ang kanilang proyekto, pangmatagalang korupsyon po nila, di umano yun. Dahil perang malalaki po yan, bilyon-bilyon po ang nakalaki po dyan. Kaya bilang Pilipino, katulad po na inyong lingkod, talagang proud na proud po si Kamanong sa naranasan ni Kamanong na maglingkod ng isang taga Mindanao. Talagang mamimiss mo yung tao eh. Kaya nga po sobra nila ipolitika yan eh. Dahil nga hindi po nila kayang talunin sa malinis na halalan kung hindi nila pababagsakin. Dahil kung ganitong trabaho lang ipinakita nila ng 19 Congress kasama ng Pangulo, wala po eh. Walang kapanapanalo silang lahat sa mga Duterte. Lalong-lalo po kay Vice President Sara Duterte. Paano mananalo itong mga lingkod bayan nga sa panahon natin ngayon? Nakita niyo po, sa pagsunod pa lang ng batas, paggamit pa lang ng batas, napakarami na pong sablay. Hindi sumusunod sa proseso ng batas. Di ba? Nalagay pa nga sa alangan at kahihiyan ng ating bansa. Dahil pati ang ating soberenya, ang ating judicial, hinudas, nag-traidor. Dahil po sa sobra nilang pamumulitika at ayaw nang mawala sa kanilang kapangyarihan. Di mo ba? Trabaho po ba yan ng matinong politiko? Hindi po trabaho ng matinong politiko yan. Ang trabaho ng matinong politiko, kamukha nung ginagawa ng mga Duterte, trabahong lingkod bayan.
Sa panahon po natin ngayon, ano po trabaho ng mga politiko? Trabahong makasarili. Trabahong para sa kapakanan nila na hindi na mawala ang kapangyarihan. Yan po ang trabaho nila. Manira. Magtanim ng paninira sa politiko na ayaw nilang manalo at ayaw nilang makabalik. Yan po nangyayari. Pero yung trabaho, malabong-malabo at napakalayo po. Napakalayo po ng politiko sa 19th Congress, lalong-lalo po ang Pangulong Marcos, sa trabaho. Yung pagiging Pangulo. Kaya nga po ano sabi ng Vice President yan, hindi siya marunong maging Pangulo. Hindi siya marunong maging Pangulo. Kasi nakita ng Vice President kung paano maging Pangulo ang tatay niya. May comparison siya eh. Ano naman ang sagot ng dating Pangulong Duterte? Ang Pangulong Marcos nga ay weak leader. Nagkatotoo. Nagkatotoo po na weak leader nga. Bakit? Hindi niya inisip na kahiya-hiya ang ginawa niya. Dahil hinudas niya ang ating bansa, ang ating soberenya. Hinudas niya ang ating judicial. Nagtaksil siya. Dahil siya ang may kagagawa ng lahat kung bakit kinuha o hinatid niya pa sa ICC ang isang pangulo na hindi po man lang nabigyan ng due process dahil nga po sa sinasabing pagiging weak leader kaya ayon sa dating Pangulong Duterte o dahil kaya daw sa gumagamit naman ng droga kaya ganyan mag-isip ang batas ay hindi na sinusunod dahil nga gumagamit daw ng droga kaya pati ang batas natin ay kayang-kaya nilang, kayang-kaya nilang manduhan. Pero lahat naman po yan ay may hangganan. Ang tanong nga po natin dyan, mga kababayan, ang tanong natin dyan, kung wala na sila sa kapangyarihan at makabalik po ang gumagamit ng batas at sumusunod sa batas, ano naman kaya ang mangyayari sa kanila? Napakarami lang paglabag sa batas. Lalong-lalo ang kapulisan. Lalong-lalo si General Torre at si General Marbil. Sige nga, napakarami nilang nilabag na proseso ng batas. Mga kababayan, sige nga, madidisgrasya po yung mga yan. Kahit ang Pangulong Marcos, pag hindi na siya Pangulo, napakarami niya pong problema na kakaharapin. Lalong-lalo po pagka batas na pinag-usapan. Lalong-lalo na po pagka ang issue pa ay binuksan, ang korupsyon. Kaya nga po ano po sabi ng ano ang bilin ng dating Pangulong Duterte? Ipanalo hangga't maaari ipanalo ang Team Duterte. Bakit po nasabi ni dating Pangulong Duterte 'yon? Na kailangan manalo ang Team Duterte para po magkaroon na ng fair justice ang bansa. Magkaroon na po ng parehas na investigasyon. Sa dami po na natuklasan ng Vice President at dating Pangulong Duterte na korupsyon at pag-iistapa sa ating pera, kung hindi po sila mananalo, sa tingin nyo, maiimbestigahan yan? Hindi. Ipagpapatuloy po nila yan ng 6 na taon. Yan lang po ang pag-asa ng mga Pilipino. Pag nakapasok ang majority ng Team Duterte, magkakaroon na po ng isang damukal na investigasyon na ginawa po na mga anomalya na umuugong na issue ng kaperahan at kagintuan ng taong bayan. Kaya yan po. At marami na pong magiging maayos na po ang paggamit ng batas. Meron na pong ku-question sa gagawin po nila pagdating po sa batas, mga kababayan. Kaya dito po, mga kababayan, yung nakita po natin, problema na naman sa airport, nakita naman po natin kung paano niya solusyonan at kung paano po maglingkod at gumawa ng solusyon ng dating Pangulong Duterte sa airport. Kahirapan, sila hirap na hirap, mga kababayan. At yung protection ng mga OFW, nakita po natin kung paano proteksyonan ng dating Pangulong Duterte ang ating mga OFW, di ba? Pagka binigyan nyo ng problema yan,
Pinahirapan nyo na nga, inalila nyo na, papatayin nyo pa. Pag ginawa nyo yan, yung bansa na yan, ano sagot niya? Never na kayo makakuha ng manggagawang Pilipino. Hindi na siya magbibigay sa kanila. Nakita nyo po yung tapang? Ngayon ba nakikita natin yan? Wala tayong nakikitang ganyan sa nakaupo ngayon. Kaya nga sabi ng Vice President, napakaraming umaaktong presidente sa panahon po natin ngayon. Hindi lang daw po isa ang presidente ng bansa. Marami yata daw, mga kababayan. Nasaksihan po ng Vice President yan. Kaya nga pati siya, pilit na pinababagsak, mga kababayan. Kaya sana po, tumangkilik po tayo at sumunod po tayo sa bilin po ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Kung matutuloy man ang halalan, bantayan po natin. Kung sila po yung magpaplano na mandaya, maging matalino po tayo, mga kabayan. Hindi po natin kailangan ng ganitong panunungkulan ng mga tao, ng mga taong gobyerno sa panahon ng 19th Congress. Hindi natin kailangan ng ganyang serbisyo, mga tambay. Dadalhin po tayo sa basurahan yan. Kaya nga sabi ni Vice President, ang ating bansa, pag hindi tayo umaksyon at hindi tayo naging matalino, ang ating bansa ay pupulutin sa basurahan. Totoo po yun. Nakita nyo naman po ang kahihiyan. Airport pa lang po. Ang ating airport po ay worst airport na po. Bumalik na naman po sa pagiging worst airport. Nawala na po yan noong panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon po, bumalik na naman. Isa na naman po yan. Kasama na naman po sa worst airport po yan. Ang ating mga airport, lalo ang NAIA. At balik na naman po tayo sa kahirapan. Sobra. Samantalang ang perang binabudget natin, taon-taon ay ubod na laki. Pataas po ng pataas ang ating budget taon-taon, pataas ang pataas. Pero ang solusyon po nila, nakita po ba natin kung paano sila magsolusyon? Ano po ba ang solusyon? Ipadala sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC, ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulo. Ano pa? I-impeach ang Vice President at budgetan daw po ng napakalaking trillion daw po ang budget. Ayon sa Senadora Amy yan. Siya nagmarites niyan. Puro pera po ang pinairal sa pamumulitika. Pero walang pagmamahal sa taong bayan. Napakahirap po. Nagkaroon po tayo ng pamahalaan na walang pagmamahal sa mga mahirap. Hindi makamahirap, hindi makamasa, mga kababayan. Ganun po talaga eh. Kasi hindi naman po nila naranasan maghirap. At hindi po nila mararanasan maghirap. Dahil po sila ay ubod ng dami na ng pera. Ubod ng dami ng ginto. Kailanman ay hindi sila maghihirap, mga kababayan. Kaya lang, hindi naman nila madadala yun kung saan sila pupunta. Yun lang po. Pero hindi po sila maghihirap. Bago po tayo magtapos, mga kababayan, thank you po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Maraming salamat po. Shoutout po kay Kingston ng Hong Kong, Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531, Jasmine Channel, Telma Pasao o Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, USA, Sir Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, si Chayan Nico ng Saitama, Japan, Zenaida Garcia ng from Italy,
Root ng Perdus, Kuwait. Just Got Lucky ng Houston, Texas. Sandy Donan ng Osaka, Japan. Veneracion Seblos. Mel Caserna ng Israel. Annalisa Besorio ng Saudi Arabia. Feliciana Vergara ng Los Angeles, California. Pedro Roque ng Ontario, Canada. Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom. Richard Macelon ng Davao City. Annie PH Vlog Official ng 1770. Dennis Velasco 8467. Richard Macelones at Neshrin 85 Kingdom of Saudi Arabia. Manuel Ramos, Hermogenes Maramag at LKD 459 Belgium at Donald Paras ng Canada. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Thank you po mga kabayan. Ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan ng bansa. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino at mga OFW. Mabuhay po kayo at ingatan nawa po ang ating mga bayani po nating OFW. Maraming salamat po. At thank you po sa mga nakakagusto po, tumatangkilik po sa inyong Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po tayo mga kabayan. Ingat po. Doble ingat po. At napakahirap na po ng sitwasyon ng ating bansa. Lagaan na po ang krimen, nandiyan pa po ang droga, korupsyon, terorista. Ingat po mga kababayan at kahirapan, sobrang kahirapan. At syempre po, sama po natin, wag po natin kalimutan, sama sa dalangin na maingatan po at lalo pong mailayo po sa karamdaman at bigyan pa po ng mahabang buhay, kalakasan ang dating Pangulong Duterte at makauwi po sa ating bansa ng mapayapa. Sama po natin sa dalangin. Maraming salamat po. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye. Sa muli.